Lord, sana magpray po ako para sa safety ng pag-rides ko ngayon. Yun lang po, para sa safety ko lang. Thank you. Maparid na tayo. Testing ko tong bagong kabit ko palang nabili ko sa Shopee. Itong yung panlagay sa helmet mount ng action cam. Sa ngayon medyo okay pa naman yung capture niya. Hindi siya hindi siya malikot, hindi siya natatanggal basta-basta. Galing lang siya, naka-strap, hindi siya nakadikit. Papagasolina lang ako dito, 95 octane daw ang ikakabit. Ang ang igagas. Ay, may ginagawa pala yung kalsada dito. Ginigib pa. Papunta pala akong Sabungan ngayon, mabantay-bantay muna. Ay. Traffic pala dito. Doon ako sa sentro dadaan. Ay, ikot lang pala. Pala alam kung ano ang nito, kung maganda ang tunog o hindi. Mamaya malalaman natin. Kasi sa mic pumupula. Mahal lang ang gas niya, pansin ko lang. Kaya isa pa pala sa napansin ko dito, pag bumili ka ng ganito, mas magastos siya kaysa doon sa pick up na yung port na pick up ko. Mas tipid yun kaysa dito. Ganun talaga siguro. Si Eric dyan yun. Yung may-ari nung car wash. Aha, alam nyo pala, first time ko lang gumamit ng ganitong motor. Ang unang gamit ko na parang ganitong style ay yung Motor Star,
yung motor start, ganitong style ng driving position din. Tapos yung sa mga R3 RT naman, parang R3, parang sumasakay lang ako pero hindi ko pinapaandar kasi natatakot ako baka matumba. Bali yung pagbili ko nito, yun na rin yung unang beses kong gumamit ng ng 400cc na motor. Buti na lang parang mas malakas pa ang sa hatak sa simula, yung pag unang arangkada parang mas malakas pa yung Honda Click, yung mga scooter na maliliit, mas malakas pa yung hatak. Pero tingin ko lang naman yon. Para kasing pag dinadrive ko yung Honda Click nung sa pinsan ko, para kang nakalutang sa hangin. Pag dinadrive siya, parang ganoon yung feeling. Nakalutang. Aray ko, parang ang sikip ng helmet ko. Para masikip sa pisngi. Okay na siguro to. Kaya parang beginner friendly talaga tong itong ZX4R. Yung tunog nga lang talagang akala mo ang bilis-bilis mo, pero sa totoo ang bagal mo lang naman talaga. Wait nga, adjust ko nga lang yung yung helmet. Hindi ako komportable. Mamaya nga pala magpa-washing din ako ng motor kasi super putik na niya sa likod. Mamaya ipapakita ko rin yung putik-putik niya. Ang dami kasing ginagawang kalsada dito sa amin, kaya sira-sira talaga ang daan. Kailan baka pag natapos na lahat ng kalsada, gigibain na naman uli dahil sira na uli yung mga unang ginawa nila sa sobrang tagal. Pero sana maging okay din, ma-enjoy din naman yung kalsada na na ilang taon or 10 years, more than 10 years na walang sira, or magkaroon man ng sira, minor lang, sana. Parang lagi na lang. Katulad nito, ang kwento nga pala nito kung ba't ko nabili tong motor na to, parang pumunta kami sa bahay ng pinsan ko sa Cavite. Tapos doon meron nakaparada, first time kong makakita ng yung malapitan, yung nakapark lang na motor, ZX10. Wala pa akong alam nun sa mga motor. Ang alam ko lang na tawag sa sports bike, Ducati. Lahat ng makita kong sports bike, Ducati. Kahit pinakalagay pang Honda, Ducati lang ang ko doon, ang tawag noon. Nung nakakita ko noon, ZX10R. Tapos yung asawa nung pinsan ko, pina-start niya, tapos nagulat agad ako yung tunog niya, talagang banong-bano ako noon na super ganda ng tunog, parang ang laki niya, ang laki ng motor. Tapos siguro kagagraduate ko lang ng college, hindi, nagbabarko na pala ako noon. Tapos pinapagamit niya sa akin, i-drive ko daw. Ayoko, baka matumba lang ako. Hindi, wag na, bayad pa. Tsaka hindi pa ako nun ganun kasanay sa may clutch nung panahon na yon. Kaya ayoko rin i-drive kahit gusto niya. Sabi pa nga niya, kaya naman daw ng anak niya, lalo na daw ako, kaya ko. Pero simula nung nakita ko yun, yung may motor silang ganun, parang doon na unlock yung
gusto ko na rin magkaroon ng ano, big bike. Pero hindi ko alam kung anong taon yung ano, kung kailan yung taon na yung nasa bahay ng pinsan ko. Pero 2019 talagang anong ano na ako, yung gustong gusto ko na magka big bike katulad dun sa kanya ZX-10R. Pero sabi ko baka hindi ko kaya mag 1000cc agad. Sabi ko kahit yung Ninja 650 lang, yung parallel twin na motor. Ayoko kasi mag Ninja 400, parang gusto ko 650 agad. Yung parang touring sports nila na style ng motor nun, parang sabi ko pwede na yon. Hindi ko naman masyadong ano ang tunog yung, kasi sabi ko pag nagka 10R ako doon na magkakaroon ng tunog. Di sabi nung parang ilang araw na ako hindi makatulog ng 2019 yung asawa ko noon, sabi niya hindi, ano natin, hati daw kami sa monthly, tutulungan na daw niya ako magbayad noon. Tapos parang sabi ko sige, pero ano muna, sabi ko saglit lang muna, araantay lang tayo noon. Kasi ano na yun, parang katapusan na rin ng 2019. Tapos from January 2020 hanggang March, sabi ko sige, parang kumbaga kumpiyansa na ako makakabili noon dahil sabi ko nga noon may katulong na mahuhulog ng monthly. Bigla namang nagkaroon ng ano, ng pandemic, lockdown, yung high income generating kong business hindi na kumikita kasi nga bawal mag-open. Ayun, kaya parang napasabi na lang ako na napa-thank you din ako noon. Thank you Lord, kasi sabi ko paano ako magbabayad nung monthly ng motor kung binili ko agad yun basta-basta nang hindi ko pinaghandaan na may mangyayari palang ganon. Hindi naman natin alam na may ganon pala, yung may lockdown na halos isang taon mahigit. Tapos nakalimutan ko na siya kasi nga pandemic. Kaso nung medyo nagkaroon na uli ng time, 2022 yata hanggang 2023, parang frustrated ako niyan masyado kasi parang gustong gusto ko nang bumili noon, kaso parang ang daming nangyayaring kung ano-ano, katulad ng marami ka nang naipon na pera, kaso yung tindahan biglang lang kailangan ng ganito kalaking pera kasi nga nagsara na yung computeran, yung high income na yon sinara ko na siya, yung poultry supply na lang yung ginamit ko. Parang yung ipon mo, syempre alangan naman na unahin ko yung motor bago yung tindahan kasi ang mangyayari sa akin yan, may motor nga ako, wala naman akong pambili, wala naman na yung tindahan ko, ganun ang mangyayari. Parang nawala naman ako ng income, parang hindi ko naman kaya yung ganun. Parang di ko naman, pipiliin ko pa rin magka-motor, pero dapat hindi rin ako hindi maapektuhan yung tindahan ko. Kasi dapat nag-i-enjoy ako, mag-i-enjoy din dapat. Syempre dapat may income talaga tayo. Eh yun na nga, parang yung buong taon na yan frustrated hanggang early 2024, parang give up ko na siya. Tas 2024 sabi ko mag-settle na lang ako sa electric scooter, ganon. Ayun, tas parang ang katangahan ko rin noon yung mga taon na lumipas, kasi nga gusto kong kumita ng pambili ng motor. Ang dami kong investment na ginawa na ang tanga ko rin kasi kumikita naman siya kaso mabagal. Pero kung ginamit ko siya sa, kunyari ginawa ko na lang puhunan sa ibang bagay, mas malaki pa sana yung kinikita niya kumpara sa doon sa investment
na ginawa ko. Yung iba nalugi, yung iba naman kumita. Kumbaga parang break even din. Pero kung ginawa ko na lang din sanang savings or nilagay ko sa digital bank, ganon. Pero tingin ko kailangan din matuto sa mga investment kasi kaysa naman late na ako natuto mag-invest. Edi syempre ngayon mas naintindihan ko na kasi marami pa akong bata pa ako noon, mas marami akong time, mas madali akong matututo ngayon. Ngayon medyo old na, time naman ang kalaban sa investment. Pero okay lang, may papasa naman yon. Nitong mga pandemic yata, ewan ko anong taon nilabas naman yung 25R. Okay na sana ako sa na wag na mag Ninja 650 kasi sabi ko 25R na lang, total parang 1000cc din, tapos maingay, kaya lalo ako na postrate noon. Tapos sabi ko nga, hindi ko naman akalain na ngayong taon mabibili ko na siya one day after ng birthday ko. Nabili ko na nitong winidraw ko lahat ng investment, saka yung mga investment ko sa crypto, yung Bitcoin, yan. May natira pa akong konti, pero konti na lang yon. Ano na lang yun, mga stable coin na lang yung mga natira kong wala nang, meron yata pero hindi naman siya hindi tumataas, din rin bumababa. Ayun, ang galing din ng journey. Siguro may mga lesson din akong dati kasi nung bata ako, pag may gusto ako, alam ko sa sarili ko makukuha ko yun, pero hindi ko siya masyadong iniisip. Parang sige, bibilin kita, pero ipag-iipunan ko, gagawa ko ng diskarte para mabili yung bagay na yun. Ganon yung style ko, pero hindi ko minamadali. Kumbaga parang ito lang ang kaya kong gawin, ay di hanggang dito lang muna. Basta sabi ko darating ang panahon, bibilhin ko yung something na yon, yung bagay na yon, nabibili ko naman. Or kaya darating yung point na kaya mo nang bilhin, ayaw mo nang bilhin, pero alam mo lang sa sarili mo na kaya mo nang bilhin yung bagay na yon or kung ano man yon, pero hindi mo na binili. Parang alam mo lang. Dito lang ako na frustrate sa motor na to kasi masyado ako nagmadali. Pero sabi nga, may time din talaga. Parang mag-antay ka lang, ibibigay din naman sa'yo yun. Ayun lang, parang nagdasal lang ako na ng ano ba yung mga dinasal ko noon. Hindi yung magkamotor, ay parang ang dinasal ko, bigyan ako ng kung ano, basta kung ano-anong tapos peace of mind, parang ganoon. Tsaka yung katulad nga nung sinabi ni Francisco, kasi dati parang ang higpit ko nga sa pera dahil gusto ko nga makabili agad. May video dati si Francisco, sabi niya ang pera daw pag masyado mong hinawakan, yung parang imagine mo yung closed fist, ganon ka daw, yung blessing daw hindi mo masyadong makukuha kasi nga naka-close ay parang natatapon. I-try mo daw mag-let go nung ibang pera. Kunyari tumulong ka, mamigay ka, basta hindi naman yung to the point na mawawalan ka or maghihirap ka, yung sakto lang. Ngayon pag umaano yung sa blessings, dahil nakabuka nga yung kamay mo, mas marami ang pumapasok na na pera. Hindi naman pala pera, blessings pala. Parang dahil nga bukang-buka, dahil sige, nung simula nung in-embrace ko yung ganong style, mas lalong gumaan yung pera, yung tumutulong ako sa ibang tao, pero hindi naman yung tulong na
konti lang. Dati kasi pag may namamalib mo sa akin, masyado akong iniisip ko scammer to, ganun. Ngayon hindi ko na iniisip kung scammer o hindi, basta ang importante sa akin nakapagbigay ako ng tulong. Ang sa akin tulong, bahala na siya kung anong gagawin niya dun sa sa pera. Kung naloko man niya ako, wala na akong magagawa. Pero minsan naman kasi talaga sunod-sunod naman yung humihingi ng tulong, medyo na na rin ako, umaaray na rin, or tinetest ako, hindi ko rin alam. Pero konti na lang din, dinidivide ko na lang din sa pala ako sasabungan. I-end ko muna itong video pag akyat dito.